Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Pisces. This is the second half of April 2025. So from April 16 hanggang 30 of 2025 tayo. So, general reading, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood, Pisces. Okay, so this is general reading. I hope na makaresonate dito ang lahat ng nanonood. Okay. First card mo, Pisces, is release self-doubt. Let go of fear. Okay. So, yung first card mo dito ay sobra-sobra siyang hard na baraha para sa lahat. Kasi pwedeng yung iba sa inyo, sobra-sobra yung pagdududa sa inyong sarili. Yung iba, medyo hopeless, helpless, or pwedeng yung iba, feeling, walang feelings, or parang yung feeling mo na hindi mo alam kung bakit nangyayari ito. Okay? So, dito sinasabi na from April 16 onwards, kailangan mong alisin yung pagdududa mo sa sarili mo. Alisin mo yung takot mo. Alisin mo yung worries na nararamdaman mo. Okay? So, ito yung first card natin, Pisces. Tingnan natin yung second deck para sa'yo, Pisces. So, this is a guidance card, guys. So, kailangan natin na antayin lahat ng messages na gustong ipakita sa inyo ng baraha. Okay, second deck na tayo. Okay, Pisces. Wow, love begins. Love begins is a new beginning siya. Pwedeng yung number dito is 1221, angel number 1221, kasi may 21 dito. Sinasabi ng baraha na may new beginnings, may magsisimula sa buhay mo, Pisces. It's either kung yung relationship na meron ka sa ngayon ay parang feeling mo wala ng pag-asa. Sobrang hard ng energy, sobrang tight ng energy, parang ganun. Dito sinasabi ng baraha na may posibleng pagmamahal na magsisimula. Merong collaboration, may pag-asa pa na maayos yung problema, emosyonal. May pag-asa pang maayos yung partnership, collaboration, kung work man yan or business. Meron ditong magsisimulang energy para sa'yo na pwedeng magdala sa'yo ng pagmamahal and clarity. Okay? So, yun, Pisces. Tingnan natin kung ano yung pinaka-general message para sa'yo. Pasensya na guys kung ganun kasi sobrang dulas ng barahan natin. Okay, Pisces. Okay. Wow. First two cards natin, these cards ay parang nagsasabi sa'yo na all about emotion, all about higher vibration, higher energy. Dito sa Seven of Cups is all about choices, decision, options. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na Pisces, marami kang choices sa buhay, na posibleng hindi mo masyadong binibigyan ng pansin. But yung choices na to ay pwedeng magdala sa'yo ng celebratory energy. Pwedeng magdala sa'yo to ng success. Magdala ng celebration. Joyful completion. Karmic completion. Parang ganon. So, yung lahat ng energy, lahat ng emotion na pumapasok sa buhay mo, wag mong masyadong i-set aside yan. Minsan, parang hindi mo binibigyan ng atensyon. Dito sinasabi na bigyan natin ng atensyon kasi marami sa mga choices and options mo na dyan ka pala talaga makakakuha ng happiness, ng peace and harmony. Okay? For the second half of April, may rason ka dito para mag-celebrate. So, pwedeng on vacation ka kasi 'di ba Holy Week season. Dito sinasabi na maraming rason, maraming dahilan para mag-celebrate ka. Maraming pagkakataon dito na magiging masaya ka. It's about reunion, about talking with your loved ones, parang ganun. O, diba? So, dito Pisces, sinasabi ng baraha na
lump sum of money. So, posibleng sa second half, starting 16 siya, until 30, sinasabi ng baraha sa'yo na posibleng makatanggap ka ng lump sum of money. Pwedeng ito yung araw or linggo ng salary. Ito yung linggo na pwedeng mabayaran ka na ng mga may utang sa'yo. Inheritance, lump sum of money, payouts, payments, bonuses, parang ganon. And yun, so sinasabi ng baraha na sobra-sobra kang magiging masaya and the whole family because of money. Okay, so financial success, financial prosperity, balance, and abundance ito. Okay. Okay, next card natin is Four of Pentacles. So, this last 2 weeks of April, sinasabi sa iyo, Pisces, ng barahan na napaka-importante ng pag-iipon ng pera. So, may emphasize ngayon yung pag-iipon ng pera. Pwedeng yung iba sa inyo dyan, siguro maraming beses kayong nag-try na mag-ipon ng pera, pero talagang hindi nyo maiwasan yung mga temptation, mag-shopping, diba? Parang ganun. So, sa last 2 weeks of April, sinasabi na as much as possible, kahit gaano tayo ka-happy, o yun, kasaya, kahit ang dami-daming obligations natin sa occasion, make sure na mag-ipon tayo ng pera, magtira tayo ng pera para sa ating future. Okay, next card, Pisces. Okay, doon naman sa mga Pisces na siguro naghihintay kayo kung kailan mababago yung takbo ng emotional nyo, like yung feeling nyo palagi nilang kayong natatraidor, yung feeling nyo na palagi nilang kayong nagsisimula, di ba parang simula lang ng simula, wala pa rin, like sa money, simula ng simula pero walang natatapos. Dito sinasabi ng barahan na may magsisimula talaga dito sa buhay mo. Pwedeng diet ito, pwedeng ilang beses ka nang nagtatry na mag-diet, pero ang ending is Four of Cups. Ang ending is parang malungkot ka kasi nadala ka sa temptation ng mga palabas sa pelikula or sa TV na kumain ka ng, 'di ba? Habang nanonood ka, kumakain ka. So parang yun yung rason kung bakit natempt ka. Yung iba. The Empress, sinasabi ng baraha sa'yo dito na it's time to take care of your body. It's time to take care of your health. It's time to take care of your money. It's time to take care of your relationship. And welcome the new beginnings. Kung ano man itong magsisimula, i-welcome mo na. And yung mga Pisces dito, pwedeng may iba na may bagong relationship, bagong kaibigan, bagong lugar, bagong residence, bagong trabaho, bagong business, or pwedeng mga bagong damit, bagong material things or anything. Okay. So, dito din, sinasabi ng baraha sa'yo na financially, wala kang masyadong problema sa 2 linggong ito. Stable, secured yung iyong relationship. Stable and secured ang iyong money. Parang ganun yung sinasabi ng baraha. And at the same time, sa ilalim niya is High Priestess. Yung intuition mo ay sobrang napaka-positive ngayon, di ba? Nandito yung 8 of Swords. So, yung 8 of Swords, sinasabi ng baraha dyan sa'yo, Pisces, na you're moving out from situation na palagay mo ay restricted ka, di ba? Like for example, sa relationship, pag feeling mo, ikaw lang yung nagbibigay, yung parang ikaw lang yung share ng energy, tapos ikaw wala kang nakukuha. Dito sinasabi na you're moving out from that situation. Lalo sa pera, yung Two of Pentacles, yung pagmamanage ng pera, pagbabalanse ng pera. Meron ditong Pisces, since tapos na yung Mercury retrograde, na meltdown na, diba? Natunaw na yung energy ng Mercury retrograde. So, medyo makaka-ahon ka na, diba? Parang ganun. So, sinasabi din ng baraha sa'yo dito na yung iba na may mga pinoproblema, emotional, or ano man yan, psychological health, ay posibleng makakapagpahinga na kayo sa ngayon. Okay? So, no more pain and heartache siguro, or no more delays. And, sinasabi ng baraha sa'yo na huwag tayong masyadong matakot, Pisces. Hindi ka dapat natatakot. Be strong, be courageous, na until now, you are fighting, you are thriving, diba?
And kung makikita mo dito sa baraha mo, lahat positive to. Kasi lahat naman, di ba, tingnan mo to. Itong 8 of Swords tsaka 2 of Pentacles is a manifestation na paalis ka na doon sa restrictions. Ito naman na 4 of Pentacles, sinasabi na yung pag-iipon ng pera ay pwedeng magdala yan sa'yo ng sobrang happiness. And dito naman sa 4 of Cups, the Empress and 4 of Swords, sinasabi na makakarating ka na doon sa kumbaga sitwasyon na wala ka nang dapat alalahanin. Okay? 10 of Pentacles, 3 of Cups, 7 of Cups. Kung ang pinoproblema mo ay pamilya mo, yung bawat member ng pamilya mo, huwag mong problemahin sila kasi unang-una, lahat ng tao dito sa mundo, mayroon tayong fighting spirit, fighting mechanism. Na once na tayo ay nadihado, mayroon tayong parang lumalabas yun sa katawan natin na parang adrenaline rush, diba, na pwede tayong makapag-survive kahit mag-isa lang tayo. So, huwag kang masyadong mag-alala para sa loved ones mo. Thank you guys for watching. Bye!